Sa Hunyo pa gugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagbalik ng sesyon ng Kongreso. Kasama sa mga magliliti sa tahatol ang 12 senador na mananalo sa 2025 elections. May report si Joseph Moro. Afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Huling araw na ng sesyon ng Kongreso nang i-endorso kahapon ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil nakabreak ng Kongreso, wala raw impeachment trial na magaganap hanggat hindi nagbabalik ang sesyon sa Hunyo. Kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado matapos ang eleksyon. Hindi namin ito mamadaliin. Noong December 2024, 3 impeachment complaint ang inihain laban kay VP Sara. Kahapon ng hapon naman, dinala sa Senado ang pang-apat na impeachment complaint na pirmado ng 215 na kongresista. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang puwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi ganon at hindi ako papayag. Marami pa raw kailangan gawin tulad ng pagberipika sa lagda ng mga kongresista sa impeachment complaint. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma. Bawal po ang isig. Sabi pa ni Escudero, kung pagbabasehan ang natitirang araw ng 19th Congress, tiyak aabot ang impeachment trial sa 20th Congress. Ibig sabihin, kasama sa magdedesisyon kung convicted ba o hindi si VP Sara, ang 12 senador na mananalo sa eleksyon sa Mayo. Si Senadora Amy Marcos nanindigang lalabanan ng impeachment. I was ballistic. I was really angry. Ayoko talaga ng gulo, ng impeachment. Ayoko rin ng destabilization. Sa Mayo rin malalaman kung marire-elect ang 11 kongresistang tatayong impeachment prosecutors. If ever we have a new composition of the 20th Congress, then I think they will just elect a new set of prosecutors if ever. It does not stop the process. Kapag nagsimula ang impeachment trial, pwedeng ipatawag si VP Sara. Bilang abogado, pwedeng ipagtanggol ni VP Sara ang kanyang sarili. Karapatan naman ni VP Sara ang mag-waive ng appearance. Pero sakaling ipatawag at hindi pumunta, may kapangyarihan daw ang Senado na mag-issue ng subpoena. Kapag naipresenta na ang mga pleading at argument, nasa kamay na ng mga senador kung matatanggal si VP Sara sa pwesto. The senators are one by one asked to rule on each and every charge. It only requires one charge na makonvict siya, then she will be removed from office and be barred from any public office in our republic. Kapag na-impeach, ang maximum na parusa ay pagkatanggal sa pwesto at panghabang buhay na disqualification sa pagtakbo para sa anumang pwesto sa gobyerno. Pero sabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na isa sa mga sumulat ng 1987 Constitution, pwedeng mas mababa ang sintensya. There are instances where they also decide to impose in case of conviction just a censure. Yes, manatili pa rin sa pwesto. Notwithstanding the censure or reprimand because it is short of removal. Pwede rin siyang masampahan ng kasong kriminal pagkatapos ng paglilitis. Kung ma-impeach si VP Sara, pwede ba siyang ipardon ng Pangulo? I believe the President has the pardoning power to, in case of, even in case of impeachment. The Constitution is silent on that. I don't think the President can reinstate an official that has been removed by impeachment. Baka hindi pwede. Yung pardon, I think is for removing the perpetual disqualification. No, there's no pardon. Kasi nga, admin case yan hindi naman yan criminal case. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.